Maayong adlaw naman sa inyo mga utod kay Kristo. Subong ato naman nga tagaan sing igtalupangod ang isa ka titulo ni Maria Santissima. Ini ang titulo bilang Nuestra Señora de Peña Francia o kon Our Lady of Peña Francia. Ini nga titulo ni Maria Santissima ginatagaan gising kadungganan, especially didto sa Bicol region. Pero nakahibalo bala kamo nga ining istorya sang debosyon kay Maria Santissima wala iya mag-umpisa diri sa Pilipinas, kundi nga didto iya nag-umpisa sa Salamanca, Spain. Kag tungod sa mga Espanyol nakaabot diri sa aton. Ang istorya nagsugod sang September 4, 1401 didto sa Salamanca, Spain. May ara mag-asawa sa ngalan nga Roland kag Barbara. May duha ni sila ka bata, isa ka lalaki kag isa ka babayi. Ang lalaki nila nga bata ginhingalanan kay Simon. Ini nga pamilya ni Roland kag Barbara well off, magaranong ini sila ya. Madamong ilang pagkabutang kag malapad ang ilang nga properties. Pero ang makatitingala sini, ang ila bata nga si Simon wala ya nalumos sini nga klase sang pangabuhi, sang hamungaya nga pangabuhi. Hindi siya ya spoiled, hindi siya ya mahilig sa mga special attention, hindi siya mahilig sa mga paginawi sa isa ka manggaranon. Kag isa ka pruweba sa magtigulang iya ginikanan, kag sa napatay ang iya ginikanan, upod ang iya ang utol nga babayi. Hindi siya makahibalo kung anong iya himuon sa iya pagkabutang, kay ang tanan-tanan nga pagkabutang ginhatag na sa iya. Gani nagdesidir siya, ipamaligya niya ang iya pagkabutang, kag ang iban gindonar niya sa simbahan, ang iban ginhatag sa mga imol, ang iban ginpatindog sa mga asylum sa bala. Kag siya, ano ginhimo siya kagalingon? Nag-apply siya sa isa kang kumbento sa mga Franciscans. Kag dito, gin-express niya ay gusto nga manging convent boy lang siya, nga manging kabulig lang siya dito sa pihak sang iya pagkamanggaranon. Gani bisan sang bata pa lang niya si Simon, ara na niya birtud sang pagkamapainubuson kag malapit siya kay Maria Santissima. Sa pagkamatuod, si Maria Santissima amo gid ang pinakamalapit nga persona sa iya, no? Mas malapit pa kumpara sa iya nanay. Kay tanan niya nga mga plano sa kabuhi, iya ginadulog kay Maria Santissima. Iya ginapautwas kay Maria Santissima. Gani isang ara na siya dito sa kumbento sa mga Franciscans bilang ila kabulig. Sa isa ka gabi nagdamgo siya. May ara kuno nga boses o kuntingog nga nagatawag sa iya. Kag siniya kadto ka sa isa ka lugar sa Peña de Francia, kay didto makita mo ang akon imahen. Gani uway sing duha-duha dakong iya pagpati kay love ganiya si Mama Mary mo. Gani insigida pagkatapos adto naglakat siya kag ginpangita niya ang lugar nga ginatawag Peña de Francia. Pero wala gid si may nakahibalo kun diin ina siya nga lugar ang Peña de Francia. Kag suno sa mga historians, nagpangita siya sa sadtong nga duog sa sulod sang 5 ka tuig. Nigaba simpre sa tuuna wala pa na iya mga salakian, di bala? Kabayo lang, kag karwahe, kag kalesa, amo ina. Ay siya sige ilakat, mamangkot siya sa diin ba rin nga lugar nga natawag Peña de Francia. Pero ang mga tawong nagalingo-lingo, wala sila kabalo. Wala sila makabati nga may arak nga lugar nga natawag Peña de Francia. Sang ara na siya bala sa punto nga daw ma-surrender na gid siya, no? Nga daw mauntat na gid siya kag magbalik dito sa iya lugar sa Salamanca, Spain. Nagdamgo naman siya sa isa naman ka tingog sa babae nga nagatawag sa iya, Simon, hindi ka maguntat kay malapit ka na lang. Pangitaon mo ang lugar nga Peña de Francia kay dito makita mo ang akong imahen kag dito ko ihatag sa imo ang mensahe nga luyag ko ipaabot sa imo. Sa isa ka adlaw, may nasumalang siyang isa ka tao na mangkot siya sa dinang Peña de Francia man. Sininiada ka batim ako sina pero wa ko naman nabalaan kung di man iyang lugar. Gani sa iya pa dahil nga panglakato, nakaabot siya sa merkado, do market bala. Kag dito, may ara duha ka tao nagainaway.
Kag sa ila pag inaway, ang isa ka tawo nagkastigo sang isa pagid ka tawo. Kag atong ginkastigo nga tawo natumba sa iya gid mismo nga kilid. Gani sang pagkakita niya sa itong senaryo, ginbuligan niya itong tawo nga ginkastigo. Kaya ang mga tawo nagdakop man sa itong nagkastigo sa iya. Pagkatapos adto, nagsinggit atong nagkastigo sa iya. Pasalamat ka lang, kay wala ka madayunan. Kay kung halimbawa napatay ko ikaw, ulagi ka mo sing sapon. Tuod ka malayas kuya kag makadto manago ko dito ya sa Peña de Francia. Wow, dito niya first time nabatian nga may aragid niya nga lugar nga ginatawag Peña de Francia. Dito nga nagkawas sa baba sa nagkastigo sa itong taong iaging buligan. Kanina nabuhian naman siya sing paglaong, wala gabutig ang tingog sang mahal nga birhen. Siling niya, may aragid mga lugar nga ginatawag Peña de Francia. Sige na magapon iya pagpanglakaton. May nasumala naman siya nga nagabaligya sang uling. Siling niya, Tiyoy, nakaibalo-bala ikaw sang lugar nga ginatawag Peña de Francia? Siling niya, oo, jutay na siya nga bakulod. Dito na sa unhan, kagintudlo sa iya. Kag dito pag nagbakod nagbakod ang isog ang buot ni Simon. Kay malapit na lang siya tuod sa lugar nga natawag Peña de Francia. Suno sa panaysayon sang mahal nga birhen sa iya damgo. Kanin naglakat siya. Ginupdan pa siya sang lalaki. Kagintudlo mismo ang bakulod kung sa diin ina nga bakulod nga tawag nga Peña de Francia. Excited na siya. Nagsaka na sa bukid. Only to know, paabot nyo dito, hindi na gali isaharon nga bakulod, kundi madamo nga mga bakulod ang Peña de Francia. Nga ang pamangkot, sa diin nga particular nga bakulod niya pangitaon ang imahen sa mahal nga birhen. Sige nangita naman siya nga nangita siya. Nagsulod siya sa madamo nga mga kuweba, pero wala magyapon siya siyang may nasapuan. Gani sang ara daw masurrender naman siya. Sa isa kagabi, nagdamgo naman siya. Siling naman sa mahal nga birhen, no, paagi sa tingog. Malapit ka na gid lang. Hindi ka magkabalaka. Padyaan ko ikaw tungod sang imo katuto mo sa akon. Kay gintilawan ang gali siya sa mahal nga birhen. Tapos isa-isa ka lugar sa may malapit dito sa may kuweba, may nakita siya daw masanag. Kag daw may nagahuyop ang hangin, pero wala ba si may nagahulag? Kay dito nagpakita ang mahal nga birhen sa iya nga nagakugos sang Ninyo Jesus. Siling niya, buwas, mangita ka sang tawo, kag magkutkot ikaw. Kay may makita ikaw nga isa ka, manggad, tumalagsahon nga manggad. Ay, insigida, nagkutkot si Sanduta. Dito dapit sa may kuweba, si Simon. Pero wala siya si may nakita. Nagpakita ang mga birhen sa iya, sa ikaduha ka beses. Hindi mo pagsuluhon ang obra. Magkadto ka sa ubos, magpangayo ka bulig. Kay sila, pagapadyaan ko man. Gani, nagpangayo siya bulig dito sa simbahan. Kag isa sa mga opisyal sang simbahan, nagbulig sa iya, kag may ara pa nga 3 iban nga nag-upod sa iya. So 4 ang nagbulig sa iya. Nagsiling sila, ano ang aton kutkuton? Siling niya, pa-treasure hunting kita. Siya, ano gid bala ka nga klase, bulawan bala aton napangita? Siling niya, masubra pa sa bulawan. Kag dito sila pagkutkot, pagkatapos niya matipag isa kadako nga bato, dito nila nakita ang jutay nga imahen sa mahal nga birhen nga nagakugos sang bata sang Ninyo Jesus. Kag dako gid ang ila kalipay. Kag dito nagsugod ang paglapnag sang debosyon sang Nuestra Señora de Peña Francia dito na sa Espanya. Now, paano niya siya nakaabot sa Pilipinas? Nakaabot din sa Pilipinas tungod sa isa ka opisyal sang gobyerno nga nag-migrate, nagbalhin sa iyang residence diri sa Pilipinas. Ang pamilya Covarrubias. Ang isa ka Covarrubias, opisyal sa gobyerno sa Espanya. Kag nagsettle sila dito sa may Cavite. Dito, nagtinira sila sa madamo nga tinuig. Now, may-ari si
opisyal ng Covarrubias, may ara nga bata nga ginahingalanan kay Miguel Robles de Covarrubias. Ini siya nag-eskwela sa pagkapari. Kagkabalo kamo kung sa diin siya nag-eskwela dito sa Universidad sang Santo Tomas, dito sa Intramuros, sa daan pagid nga campus sang UST. Kag siyang malapit na lang siya magpari, gindapuan siya sang isa ka klase sang sakit kaya hindi nila mabalaan kung paano siya mag-ayo. Ang mga doktor nagabalibad na waay naginising chance nga mag-ayo si Miguel. Gani si Miguel may arang personal nga debosyon sa mahal nga Birhen sang Peñafrancia, nagpanaad. Mahal nga Birhen, mahal nga Eloy, kung akon lang ini malampuwasan, pagkatapos ang akon ordinasyon, nagapanaad ako nga magapatindog ako sang isa ka kapilya sa kilid sang suba sang Pasig River. Kag dito mag-umpisa, kag magalapta pagid ang debosyon sa titulo nga Our Lady of Peñafrancia. Kag matuod man, sa katingala sa mga doktor nila, nag-ayos siya nga why explanation. Nga gulpila na siya nagbasko, gulpila siya nag-ayo. Pero sang una, iya naging tago siya kaugalingon. Apang, may arang nga jutay nga twist tungod nga sang malapit na siya ordinagin, patawag siya sang isa ka Dominicano nga obispo dito sa Bicol, sa Naga City. Ang ngalan sa tuuna, Nueva Cáceres. Nueva Cáceres. Bago nga Cáceres kay dito sa Espanya, may Cáceres man. Kay diri sa Pilipinas, Nueva Cáceres. Nagsiling obispo sa iya, luyag ko nga ordinan ikaw diri sa Bicol. Gani wa sing mahimo. Obedience. Gani nagpo-ordin siya dito sa Bicol. Kag wala gid niya malipatan ang iya nga panaad nga magapatindog siya sa kapilya sa kilis ang Pasig River. Ugaling kag ginhimo siya nga Vicario General, gintagaan sa madamong posisyon nga imposible na para sa iya nga magbalik pa dito diri sa Manila nga magpatindog sang kapilya sa kilis ang Pasig River. Gani nag-ayo siya sa mahal nga Birhen. Mahal nga Eloy kung pwede. Imbis nga dito ako sa kilis ang Pasig River mapatindog sang chapel, diri na lang sa Bicol River. Sa kilis lang sang Bicol River. Kag ang sa iya mga pagtuo nga ginbaton atuya sang mahal nga Birhen. Gan naghanda na ang tanan, may plano na nga ipatindog ang jutay nga kapilya dito sa kilid sang Pasig sang Bicol River. Kag Providence man, nagtama man nga ang mga Cimarrones na mga natives bala sang Bicol nag-request man sa obispo kung pwede patindugan sila sing kapilya agon nga hindi na sila mabudlayan magkadto pagid sa sentro para magsimba. Kung pwede, patindugan sila sang kapilya sa lugar sa kilid sang Bicol River kung sa diin malapit para sa ilang mga pamilya kag mga bata, mga anak nga magsimba didto. Kag amo tong gingrab nga opportunity ni Miguel Robles de Covarrubias. Didto ginpatindog ang isa ka chapel. Kag komisyon siya sa isa namang ka-artist, sculptor, nga mag-carve, maghimo sang larawan, sang Birhen, sang Peñafrancia. Ang larawan nga gina-venerate dito pa ya sa Salamanca, Spain. Sa isa kakahoy, ginilog nila ang picture dito sa isang pita. Sang matapos na nila himo ang imahen sa Our Lady of Peñafrancia, mayara silang isa ka problema. Diin sila makuha asing pintura ang igapintas ang imahen. Gani nagdesidera sila nga magpatay sang isa ka ido. Kag ang dugo sang ido among ilahimo nga pintura sang bago lang natapos ng imahen. So ilang patay ang ido, ang dugo ilang nga ginhimo nga pintura dito sa imahen. Kag ilang nga ginhigtan ang apat ka tiil sang ido kag ginhaboy dito sa Bicol River. Pero sa paghaboy na dito, naghambal sa jutay lang at tigong naghambal si Miguel Robles de Covarrubias. Pare na siya sadto. Nga, kung itugot ang mahal nga Birhen, magahimo sang iyan una nga milagro dito sa Naga. Kag matuod man sa ilad akong katingala sa magtupa ang patay nga ido sa tubig sang Bicol River, gulpay ni nabuhi
nga nagdalagan, kag nagbalik sa balay sang iya amo. Tungod sadto, naglapta ini nga balita, kag nangkin interesado ang mga tawo, ano ining debosyon sa Nuestra Señora de Peña Francia. Kag dito nagsugod ang paglapta sang debosyon sa sini nga titulo ni Maria Santissima. Kag fast forward kita sang September 20, 1924, ang nunsyo sang diri sa Pilipinas, ang representante sang Santo Papa, si Monsignor Guillermo Piani, nagkorona sang imahen sang Our Lady of Peña Francia. Ginatawag ini nga canonical coronation. Ano ang buot silingon sini? Ang canonical coronation isa ka pagpakita sang recognition kag paghatagman sing katahuran sa imahen sang simbahan nga ang Ginoo tungod sining imahen naghimo sang madamo nga milagro, ang madamo ang kaayuhan sa mga tawo. It is a recognition given by the church to the particular image. Gani sang 1924, ang simbahan paagi sa canonical coronation nag-recognize, nag-affirm nga ining imahen sang mahal nga Birhen sang Peña Francia milagroso gid man. Pero nakahibalo bala kamo sang 1981 sang August 15, piyesta sang Asunsyon, ang pagdala sa langit kay Maria Santissima. Gulpila yan nadula ang imahen sang mahal nga Birhen dito sa simbahan. Naaman, gani ang tanan nagpamangkutanon, diin nagkadto ining imahen. Gani ang tanan-tanan ng mga tao, ang ordinaryong tao, asas pakadto sa pulis, sa army, nagpangita. Diin bala nagkadto ang imahen, sino ang nagkawat sa to? Pero sa pila ka adlaw nila nga pagpinangita, wala gisilis, sing may nakasugid sila, kundi na ito nagkadto. Gani, kay naghilapit na ang kapiyastahan sa Our Lady of Peña Francia, napilitan ang simbahan sa paghimo sang isa naman kaimahen. Kag tungod sini, duha gid ka imahen ang ila na produce. Ang isa, ging komisyon sa simbahan, ang isa, ging komisyon sa First Lady sa Pilipinas. Pero pagkaliga sang isa ka tuig, ang anay rektor sang basilika kung sa diin natago ining imahen sang atong mahal nga Birhen sang Peña Francia nga sa nga tiyempo na ato na sa CBCP nagatrabaho si Monsignor Iliana nakabaton sang mensahe nga igauli na sa iya atong nadula nga original nga imahen sang Our Lady of Peña Francia. Gani kung matandaan ninyo sang bagyo nga ruping, sa pihak sang kabaskugon sang bagyo nga ruping, ang mga tawo kakinalipay kay sa sadto nga tiyempo nagbalik ang imahen sang mahal nga Birhen halin sa Manila pakadto didto sa iya puloy-an sa basilika didto sa Bicol sa Naga. Gani samtang ginagamadlos ang hangin, ang mga tawo nagahinugyaw tungod nga ang ila inay, ang ila ina, no? Nga tawag nila nga ina, no? Nadula pero nagbalik. Kag sang nagligad nga tuig sang 2010, nagselebra na sila sa ika-300 nga tuig sang pagdebosyon nila sa mahal nga Birhen sang Peña Francia o kun bantog nga ginatawag Ina nin Bicol. Sumo nga parte ako naman igasaysay sa inyo ang malipot lang nga personal experience ko kasi na nga debosyon kay sa mahal nga Birhen sang Peña Francia. Ang amon klase nagplano nga sang September tungod nga normally sa bulan sang Setyembre may tawag nga translasyon. Kay lain niya ang katedral kaysa sa basilika kung sa diin napahamtang ining imahen sa Peña Francia. So sa September ang imahen sang Our Lady of Peña Francia iprosesyon halin sa Basilika Minore. Iprosesyon siya sa mga streets sang Naga kapag adalhon dito sa Naga Cathedral. Dito paghiwaton ang Novena Masses. Novena, 9 ka days sa pagpangamuyo kapag misa pagpasalamat para sa iya. Kaya pagkatapos ang kapiyastahan sa kapulong adlaw, igabalik naman siya halin sa katedral
pabalik sa Basilica, pero hindi na mag-agi sa mga streets sang Naga City, kundi paagi sa fluvial procession. Paagi na sa tubig sa suba sang Bicol. Gani among klase nagplano, ma-attend kita sang translasyon. Ugaling kay tungod sang circumstansya, wala ato madayon. Ang amon na atendiran ang fluvial procession. Nakita ko, kadamo sang tao. To hindi, kung sa Tagalog na sila hindi mahulugan ng karayom. Tumang kadamo sang tao. Kag ang mahal nga Birhen, natungtong sa isa kadako nga pagoda, no? Daw globe. Kag ini nga globe, ginapasan sang tao sa pihak sang ini kabugaton, kung tulukon mo, daw nga ginapasa-pasa lang siya. Ini nga pagoda, ini nga globe. Pero kung imo siya nga itry nga sa kwaton, tuman ini kabugat. So, ang mga tao nagadinugok, kagluyag gid magtandog sini nga imahen sang mahal nga Birhen. Gani ang mga seminarista, ang mga pari, nagaprotektar sini. Ang panyo ginaboy, itandog si imahen, kag ibalik man. Kag ini siya ginapasa ang managa uyat sini ang mga voyadores. No? Ang mga voyadores amo ang nang puro siya kalalakinan. Ang nagaprotektar sini, agul hindi maano ang imahen. Kaya sa pagkadamo sang tao, may ara kuno bes nga daw jutayan lang mahulog ang imahen. Gani pag-abot sang dito sa fluvial procession, kay hindi kami makaupo dito, kay limitado lang gid ang tao nga makasakay dito sa flat nga daw bangka, no? Kag ato dito ipahamtang ang imahen sang mahal nga Birhen sa Peñafrancia, kag puro lalaki ang ato dito sa dako nga bangka, no? Pero maluwas sini, madamo pagidya sa mga jutay nga mga bangka nga nagaprosesyon una kag sa ulihi sining baroto, no? Pagkatapos nanutaran nakon samtang nagaagi ang baroto kung sa diin napahamtang ang imahen sang Our Lady of Peñafrancia, matouch siya gid kay ang mga tao nagaluhod. Kagang iban nga tawo nga ara dito mismo sa suba sang Bicol nagasalom sa pag-agi sa ning imahen. Kaya nagdakong ila pagpati nga ang mahal nga Birhen sa iya pag-agi maghatag sing kaayuhan sa ilang mga masakit, maghatag sing kasulbaran sa ilang mga problema. Kaya sa makita ko ito, hindi ko ma-explain ang akong nga feeling. Kag samtang nagalapit nga nagapalapit dito sa tulay. Sa tulay na yun, ang imahen sang Our Lady of Peñafrancia, mas ka nagabaskog ang singgit, Viva Divino Rostro, no? To Our Lady of Peña, Viva, no? Dumudamo nga tao, kag nagabasog. Mga palang libos na yung amon nga mga balahibo. Kasang pagtungod, sang baruto kung sa di napahamtang ang Our Lady of Peñafrancia, doon may ara naghuyop nga malamig nga hangin, nga sang tago lang, naghibi kami, no? Kag pagkatapos ito, nag-attend kami sang Pontifical Mass, kag pag-ulihi ginyayungan ang imahen sang mahal nga Birhen sa Peñafrancia pabalik dito sa iyang Basilica siya puluyan sa Basilica Minore. Pagkatapos ang amon sa satong experience pagkaaga sa nang balik na kami sa UST, amon nga gin istoryahan ang amon experience. Kag sa akong katingala, hindi lang gali ako ang naka-experience sa amo sadto, tanan gali kami naka-experience sadto. Masang pagtungod sang imahen sang mahal nga Birhen sa amon nga lugar, may malamig hangin nga naghuyop sa amon nga hindi na mo ma-explicar kung ang balatyagon nga wala kami singmay mo kundi nga daw dumahibi na lang kami, no? So amo ini ka espesyal para sa amon ang debosyon sa Our Lady of Peñafrancia, no? Kag kung makakadto ka mo dito, no? Mabatian nyo ang hymn para sa iya, no? Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Resuene vibrante el himno de amor que entona tu pueblo con grata emoción. Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios,
Si siempre la reina de nuestra región, patrona del Bicol, gran madre de Dios. Si siempre la reina de nuestra región. Sa mga kauturan, ang debosyon sa Our Lady of Peña Francia, isa lang sa mga pamaagi na makita natin kag masiling natin nga ang mahal nga Birhen padayon nga nag-reach out sa aton. Bisan ara na siya sa kimayaan sa langit, siya padayon nga naga-tanay sang iya kamot sa pagbulig sa aton. Inti lamang sa aton mga dako nga problema kag palaligban, bisan sa aton mga jutay, mga matag-adlaw nga mga concerns, kag bisan sa aton nga kalipay, ang iloy ara gihapon. Gani ang aton pagpasalamat sa mahal nga Birhen sa titulo sang Our Lady of Peña Francia sa imo mga pinadayon nga gugma. Nagasiling kita sa aton nga maisa ka hambalang nagasiling ad Jesum per Mariam. Pakadto kay Kristo, kay Jesus, paagi kay Maria Santissima. Kaya nakahibalo kita nga kung diin si Maria Santissima, sigurado ato dito si Jesus. Ang mahal nga Birhen magadalagid sa aton palapit kay Jesus. Madamong salamat. Ako si Brother Alfred Asuncion sa aton nga edisyon sang Pueblo Amante de Maria. Madamong gid nga salamat sa inyo tanan. God bless us all.